ba nangingilam kayo sa buroy, burodo? Hindi ko naman pinagmamalaki kayo pansin ng pansin. Ngayon may nagpaparepeat. Totoo daw ba na ganito-ganito? Importante ba sa'yo kung ano yung maipagmamalaki talaga niya? O kaya yung kanyang tunay na pagmamahal basta maipasok lang niya ang nararamdaman niya sa loob-loob ng puso mo? Nakabigini brief kasi ako noon. Ha? Nakabigini brief ako. Mapapanganga ka talaga. Lalong-lalo na nung nag-side view si Felix nung sumali siya sa Especially For You sa It's Showtime. Lalong-lalo na nung nag-side view siya na imbes na makinig ang mga audience sa sinasabi nila, na-distract sila sa kung anong meron silang nakita sa kanyang hinaharap. Nang magkaroon ng frontal exposure habang nagsasalita ang isang guest sa Especially For You na si tawagin nating Felix, parang may mga lumalabas doon sa comment section na parang familiar siya. Ayun, so parang familiar siya, lalong-lalo na noon harap-harapan na na-focus yung face niya doon sa camera, doon sa It's Showtime. At eto na nga, namataan ang lalaking ito na kasama si Mr. Fu. And alam ng karamihan na kapag merong kasama si Mr. Fu o kaya part ng kanyang interview sa kanyang programa ay di umano'y certified docs. May mga shows kasi or interview na nagkakaroon ng pictorial sa mga guest. And eto nga, yung isa. Pero I'm not sure kung anong naging eksena nila ni Mr. Fu. Pero one thing is for sure. Nasabihan siya na meron talaga siyang maipagmamalaki. Pero mas lalong nag-viral pa si Felix Bacat nang nag-post certain etong isa ding ex niya, no? So sabi niya dito, ha 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 ha, sorry, hindi ko ma-replyan sa dami nag-chat. Oho, siya nga po, puro kasinungalingan po lahat ng mga pinagsasabi. Ultimo paboritong ulam, hindi. Overprotective, totoo yan. Sa sobrang overprotective, di nga nagtrabaho yan para mabantayan lang ako eh. So, hahaha, natawa ako, gagawin lahat para lang magpasikat. So, kayang gawin lahat, magkapera lang at sumikat, pero may dalawang anak na pinabayaan. As in, lahat kasinungalingan, pati si Lucifer bibilib sa inyong dalawa. Tapos, meron pa siyang sinabi sa isang post niya, no? So, it's showtime. Naawa ako sa mga nabiktima ng kasinungalingan ng dalawang yan. Dami naaawa kay girl. Samantalang yan nung dahilan kung bakit nasira yung pamilya namin. Sa lalaki naman, sustento naman dyan. Hirap na ako maging strong, independent woman. Tapos, ayan yung third post niya. So, ito yung talagang nagpasiklab at as in, mas sumikat ito kaysa yung pabakat ni Felix Bacat. Ngayong Valentine's Day kasi, this is one of the best time or opportunity para makadate mo yung tao na gusto mong maging partner in the future. So sa paraan na pakikipag-date, ito yung best time para malaman mo yung mga strengths, weaknesses, yung mga perfect qualities, tsaka yung mga possible red flags para malaman mo kung siya nga ba talaga yung nararapat na next na partner mo. Pero ang pagkakaintindi ko sa kanyang reaction video or response video is that number one, wala na siyang magagawa kung ipinanganak siyang Dax. Totoo na nga naman, di ba? Kung Dax ka, edi Dax ka. Kung Juts ka, edi Juts ka. Yun. So, wala na siyang magagawa doon. And, syempre, may pagmamalaki niya yon. Yun ang isang asset. Number two is yung kanyang relationship sa mga exes niya na ayaw niya ng pag-usapan pa kasi mukhang gusto niyang isettle na sila-sila na lang. Kasi yun nga, lumabas yung isa pang ex niya na di umano'y sinasabi tungkol sa parental responsibility. Ito na yung reaction ko, tsaka personal experience na rin. Alam nyo, wala namang masama kung maghahangat kayo ng bagong pag-ibig. And wala ring masama kung ang tao na gusto maging partner mo o kaya new boyfriend mo is meron na siyang pamilya. I mean, single parent, kumbaga. If that person is a single parent, hindi rin naman masama, no? For as long as genuine yung gusto niyang ipakita sa'yo as a new partner, tapos hindi nga lang nag-work out yung past relationship niya.
So, mas maganda rin na lawakan mo yung level of understanding mo or basta yung pag-unawa mo sa tao na gustong makipagrelasyon sa'yo. Pero yun nga lang, mas maganda kasi kung open kayo sa isa't isa, yung wala kayong tinatago, mga ganon. Tapos yung pagiging open nyo, malalaman mo kung meron ba siyang unsettled business sa kanyang ex-partner para malaman mo kung where you will stand. Kung itong tao ba to na gusto makipagrelasyon sa'yo ay deserve ka or meron pa siyang dapat kailangang tapusin bago ka pumayag na maging karelasyon niya. Yung mga ganon. So, pertaining naman sa responsibilities niya sa past relationship niya, it's important din na pag-usapan niyo ng maayos para kapag magsabi ka ng yes or pumayag ka na maging karelasyon niya, hindi ka magkakaroon ng problema in the future. Importante rin kasi na malaman mo agad or ma-discover mo yung mga posibleng red flags na baka ikasira ng relasyon nyo in the future kapag hindi mo agad nalaman. Tsaka this is a case-to-case basis. Siyempre, hindi naman para sa lahat yung situation, no? So, depende pa rin kung ano yung mga situation na meron kayo ng tao na potentially na magiging boyfriend mo in the future. However, kasi ngayon, hindi mo talaga may iwasan na may mga single na ang preference nila ay single pa rin. Na kapag ang single na to ay ni-discover niya na ang karelasyon niya ay single parent pala, so para sa kanila red flag yon. Pero kapag malawak talaga yung isipan mo, swerte ng single parent kapag makakatagpo sila ng single na willing to accept yung status nila as a single parent. So, saludo ako sa mga ganong kalawak ang kanilang understanding. O, di ba? Pero yun nga lang, hindi mo talaga, wala ka talaga magagawa kung ganun talaga ang pananaw ng isang tao. But still, it is a case-to-case basis. So, sana may natutunan kayo or may lessons kayo na nakarelate dito sa topic natin. So, kung nagustuhan niyo tong ating discussion, you may follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ito po. Yan. Follow me sa Instagram account. And of course, you can also follow me sa ating rest of social media platforms, Story of Anthony. So, that's it, guys. Thank you for watching and have a nice day. Happy Valentine's and sana makahanap kayo ng taong para sa inyo. Mwah!